Naku po, isa din 'to. Yari tayo, lagot tayo kay Kibuloy mga kababayan. Bakit 'to? Nag-number 1 si Kibuloy sa survey. Hindi ho, totoo ho. Nag-number 1 ho si Kibuloy sa survey mga kababayan. At mukhang magiging number 1 senator si Kibuloy, mga bossing, sa survey. Mark, anong survey ang sinasabi mo? Ito ho, oh. Oh. Senatorial bet, Pastor Apollo Carion Kibuloy, numero 1 sa survey. Mga veteranong senador na ungusan. Oh. Ano ba to? Archlight Senatorial Preference Survey. Third run. Pangatlong ano na daw. Ikot. Oh. Sino-sino ho yun nandyan? Oh. Unang-una ho, walang iba. Kundi syempre. Oh. Si Kibuloy ho. Mga kababa, yung mga vlogger nito, medyo ano medyo parang nayayanig ho, mga kababayan. Paano? Sabi ng Congress, mukhang ipapatawag yung mga vlogger na nagpe-fake news eh. Oh. Number 1, Kibuloy. Number 2, Bungo. Biruin mo, ano? Number 3, Bato de la Rosa. Oh, sabi ni Swerte 7 TV, Tamsakdan host. Totoo ba yan? Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo. Nakikita nyo naman po Number 1, Kibuloy. Number 2, Bungo. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, Rodante Marcolelat. Ay, Marcoleta. Kasi doon sa ibang survey, nasa 28 to 37 yung pwestuhan ni Marcoleta, o 25 to 20 to 38 yung pwestuhan ni Marcoleta. Number 5, Willie Ong. Number 6, DDS ulit. Jimmy Bondoc. Number 7, Puting Ulo. Puting Ulo. Hindi. Maputi yun dito ni Vic Rodriguez. Puting Ahas. Kasi bakit to? Ako lang naman nagsasabi niya, no? Si Puting Ahas ni Maharlika. Yung libro niya, tsaka yung kanyang, yung vlog ni Maharlika, napapansin ko, iisa lang. Number 8, Richard. Hindi ko kilala to. Pang-siyam, si Chavit Singson, na pinanawagan ng dating Pangulong Duterte. Na tumakbo daw siya na senador, kaya tumakbo. Number 10, Philip Salvador. Lari tayo dito, mga kababayan. No? Mukhang ang mangyayari ho doon sa Senado Senate DDS. No? Mukhang lahat po ng mga botohan na mangyayari papabor po kay dating Pangulong Duterte at kay Inday. Magtago na kaya ako? Ano ho? Asan ba yun? Number 11, si Willie Revillame. At number 12, ayan, Congressman Bosita. Meron silang pinapasok na dalawa kahit papaano na hindi DDS. Si Willie Ong, no, na sinusuportahan po natin. 3 lang po ang sinusuportahan ko sa ngayon kasi ina-analisa ko pa po lahat ng galawan ng mga tumatakbong senador. Si Willie Ong po, nakasuporta tayo dyan. Si Congressman Bonifacio Bosita, nakasuporta tayo dyan. At pangatlo po, si Mark Gamboa. Kung mapapansin nyo ho, mga kababayan, lahat sila independyente ho. No? Ayan, yan daw po yung senator. Sabi ko, ibang klase tong survey na to Sino ba? Ano ba? At saan ba galing itong Archlight na survey na ito? Kasi ngayon, lagi kong mga naririnig, SWS, lagi kong naririnig yung tangere, no limit tangere. Yun yung mga naririnig ko Inalam ko ho, mga kababayan, syempre, nandiyan po yung kaibigan natin na si Mr. G. 'Di ba? Lagi akong nagsasabi, G na tayo in 5 minutes. G na tayo in 10 minutes. Si Mr. G, eto, si Mr. Google, mga kababayan. Sinearch ko yung Archlight. Archlight, Vice President Sara Duterte is for Pastor Apollo Kibuloy. Tapos, bandang ilalim, nakita ko, sabi ko, FBI government. www.fbi.government. Estados Unidos. Apollo Carion Kibuloy. Nandun pa din pala, nakalagay pa din pala yung pangalan ni Kibuloy sa wanted list ng FBI. 2 milyon ang nakapatong sa ulo. Tama ba? 2 milyon na dolyares. Ano yung sinasabi ni Jason na
si Kibuloy medyo ano na, medyo kumbaga bababa yung sentensya o medyo ano na, hihina na yung kaso laban kay Kibuloy? Hmm. Ba't hindi pa binababa ng FBI to? Ba't nandiyan pa din ho, mga kababayan? So, sinearch ko nga yung Archlight. No? Pagkita ho natin, mga kababayan, ito pala yung mga post ng Archlight. Oh, ayan oh. Kung makikita nyo dito sa ibabaw, Archlight. Oh. Mga kababayan, may nagpapasurvey ba tapos support ikinakampanya na din? Sabi ko, kekibuloy pala itong mga ito. Oh, mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at umunlad ang ating bayan. Base na po yan kay Vice President Sara Duterte. Oh. Sila pala yung mga nagpapatakbo ng mga ganyan. O sabihin mo nang hindi kay Kibuloy. No, mga supporter pala nila yung nag-survey, mga bossing. Miski ho ako Pag ako dito nagpa-survey sa channel ko, ano po tingin yung mangyayari? Baka zero, walang makapasok na mga DDS na mga politiko. Bakit to? Siyempre, itong channel natin, mga boss, majority po ng nakasubscribe dito, majority po ng nakasuporta dito, mga kababayan, sumusuporta sa gobyerno. Sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Naturalesa lang po, mga kababayan, na itong mga ito, wala. Hindi ho lalabas at hindi ho mananalo. Mga bossing. Kayo pala, Kibuloy, kaya naman pala number one kayo dyan. Balikan nga natin yun, number 1. Senatorials. Oh, balitang-balita, ng SMNI. Oh, senatorial bet. Pastor Apollo Kibuloy, numero 1 sa survey, mga veteranong senador na ungusan. Tapos, si Marcoleta, 4. O, diyan kayo maniwala. Kayo-kayo na lang ang maniwala dyan. Di ba? Paniwalaan nyo yan. Para sa ganon, pagdating ng bilangan, pagdating nung mismong araw, mga bossing, sabay-sabay kayong masaktan. Uy, bakit yung number 1 Kibuloy wala? Number 1 sa survey yun Tatanungin ng mga nandoon sa mga, kasi eskwelahan ho yung mga pinagbobotohan, di ba? Tatanungin, saan mo ba nakita yung survey na number 1 si Kibuloy? Doon sa Archlight. Kay Kibuloy yun number 2 si Bongo. Si Bongo, maaari pa makapasok. Pero mahaba pa po yan. Mga boss. Baka maunahan pa ng ICC. Grabe Nag-iisa na lang na kumakapit. Nasa top 5 yata o 7 si Bongo. Nag-iisa na lang na kumakapit sa DDS. Baka maunahan pa ng ICC, mga kababayan. pag naunahan ng ICC to, malamang sa alamang, mga kababayan, allows na. Wala nang pambato ang PDP. Napapasok sa top 12. Bato de la Rosa, number 3. Mga balita number 12 to. Diba? Bukod sa number 12, hindi lang po nandoon mismo sa 12. Kundi naglalaro po sa 12 hanggang 17 na meron po siyang mga kalaban. Nandoon si Kiko Pangilinan, si Bato de la Rosa, nandoon yung Camille Villar, etc. No? Hindi naman papayag yata yung mga Villar na si Bato ang tumalo sa kanila. Baka magkagulo yung mga yan. Jimmy Bondo, number 27, naglalaro yung nito doon sa mga survey ng mga SWS o kung ano-ano mga survey. Si Vic, hindi naman pumapasok dito No? Kaya nga paulit-ulit sila. Si Chabit, wala din sila lalo na si Ipe. Talagang nilagay nyo si Ipe sa top 10 Grabe kayo kay Ipe. No? Si Willie Rebillame, nandiyan din na kumbaga, ang palabas nito, hindi siya DDS, hindi siya makadigong. Ganun lang din Tanungin mo, ano plataforma mo sa gobyerno? Saka na natin pag-usapan yan. Pag nanalo na ako. Yun yung sabi ni ni Willie Revillame.
saka na natin pag-usapan yan pag nanalo ako. Pero sa ngayon, manalo muna tayo. Karamihan no, mga kababayan sa tumatakbo, hindi naman karamihan. Isa sa dahilan po no, ng 100% tumatakbo o nangangampanya para magkaroon ng posisyon sa gobyerno, yung kadahilanan po nila na meron silang alam o kakayahan na rumesolba po ng problema ng bayan. Pero yung kay Willie Revillame, hindi pa ho alam kung ano yung kanyang plataforma de gobyerno. No? Saka na lang, panalunin muna daw po, saka mag-iisip. So paano yun? Pag-aaralan muna habang nasa termino siya. Hindi ho ako against kay Willie ha. Hindi ho ako against doon sa kanyang pamigay ng jacket. Pero kapag kayong sa Senado ho, mga kababayan, gagawa ng batas, pass muna. Sabi ni Daddy Robs, try kaya nila interviewin kaming malawak ang pag-iisip kung mapasama sila sa survey. Correct ho. Ito, uulitin ko, no? Sabi nga po nung mga ibang political analyst, mga kababayan, huwag masyadong magpapapaniwala doon sa mga survey, lalo na yung ganitong survey. O, tingnan nyo naman. 'Di ba? Nung chinek natin yung Archlight, pinuntahan natin to, Archlight. Yan. Inopen ko, pag-open ko, sa kasamang palad, sa ilalim, nakita ko Apollo Carion Kibuloy, wanted pa din sa FBI. Pag-open ko, puro ganito yung mga post nila. So, ibig sabihin lang po, pa-survey ng mga DDS sa mga subscribers nila. Mga bossing. Kaya ako, bihirang-bihira nyo po makita pag nangaasar lang ako dito sa channel natin. Doon lang ako nagpapasurvey. Dahil alam ko naman po, magiging bias din mga kababayan. Alam ko naman po na yung mga boboto, siyempre, karamihan dito nakasuporta doon sa sinusuportahan ko. Malamang sa alamang, wala talaga papasok na DDS. Pero, in fairness ho, mga kababayan, mukhang malabo naman talagang makapasok yung mga DDS. At meron silang nag-iisa, no, na pambato na mukhang makakapasok ko. Walang iba kundi si Bungo kung hindi maunahan ng ICC.